Magandang araw at ngayon ay mag-aral muli tayo ng salita ng ating Panginoon at ang ating topic ay doon pa rin po sa series natin na Kristiyanong Wais. So, ang ating pong series ay umiikot po sa Proverbs from the start and ang topic natin ngayon na matatagpuan sa Proverbs 18 verse 24. So, sabi dito, may mga kaibigang nagkukunwaring kaibigan, ngunit may kaibigan na mas madikit kesa kapatid. So, ang topic po natin ngayon is what is true friendship? So, nakaka-relate lang ako dito at ang daming nare-remind sa akin na mga nangyari from the past na eto nga yung magandang topic na makaka-relate ang lahat. Yung lalo na o higit pa yung mga kaibigan na mga maraming kaibigan. So sabi doon sa una sa teaching natin, Jesus loves His friend to the uttermost. So yung ating Panginoon, minamahal niya yung mga tao ng lubusan ng higit pa sa kanyang sarili. Kung kaya nga inalay niya yung kanyang buhay para lang sa ating lahat. Ma-save tayong lahat. Yun yung tinatawag na true friendship. Sabi nga ito sa kanta, Jesus, you are my best friend, you will always be. Diba? Siya talaga yung natatanging Diyos na talagang tunay na kaibigan nating lahat at hindi nagtatanging. Ibig ko lang sabihin, marami kasing kaibigan na talagang sinusulit yung mga tao na sabi nga ay kapag may kailangan, saka lang nandyan. Sabi dun sa verse natin, yung kaibigan na mas madikit pa kaysa kapatid. Pero kailangan nating ipakiramdaman kung talaga bang tunay silang mga kaibigan para sa'yo. Sa pangalawa, sabi dito, Jesus lays down His life for His friends. So yun nga, binigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak para lang isave tayong lahat. Ay, binigay ng Jesucristo yung kanyang buhay para lang isave tayong lahat ng walang pag-aalinlangan. So, eto, yun nga, baka kasi mamaya, inilalaan mo yung buhay mo dun sa mga tao na hindi naman pala totoo sa'yo. Nasasayang yung oras, yung panahon mo, yung buhay na ginugugol mo, pero pagdating sa dulo, kapag nawalan ka, kapag naghirap ka, is iiwan ka lang din nila. And I know that feeling. Naranasan ko yung ganyang pakiramdam nung time na talagang nakikinabang sila. May mga bagay sila na nakukuha sa'yo. Pero pag dumating yung time ba na ikaw yung nangailangan sa kanila, tingin mo, andyan pa rin ba sila para sa'yo? So, we need to know our true friends. Sabi doon, masasabi mo na isang tunay na kaibigan kung kaya niyang saluhin yung bala para sa'yo. Yung kaya niyang ibuwis niyo yung kanyang buhay para lang sa'yo. Dahil kung hindi sila ganyan, sabi nga, hindi yan tunay na kaibigan. Baka Facebook friends mo lang yan. At yun nga, kapag may kailangan sa'yo, saka lang sila nandyan. Pero kapag nawalan ka, nagipit ka at wala na silang pakinabang sa'yo, iiwan at iiwan kanila. Yan yung mga fake na kaibigan at hindi mga true na kaibigan. So, number 3, sabi dito, Jesus shares what He learned from the Father. So, isinashare lang ng ating Panginoon Jesus kung paano siya tinuruan ng ating Panginoon. Sabi doon, wag tayong, sabi nga, magtangi. O wag tayong mamili ng mamahalin. Pero piliin natin yung mga tao na dapat natin pagkatiwalaan. Yung mga tao na alam natin sasamahan tayo hanggang dulo. Yung mga tao na handang magsakripisyo para sa'yo, handang tulungan ka kapag nangangailangan, handang isave ka kapag kailangan ng tulong mula sa kanila. So number 4, sabi dito, Jesus saves His friends. So, kagaya ni Jesus, sinave niya yung kanyang kaibigan. Yun nga, pag-utulit natin sinasabi na yung tunay na kaibigan, kayang-kaya niya kang isave niyan. Kahit sa kamatayan, kahit sa ano pa mang bagay, kaya nilang ibigay yung buhay nila para lang sa'yo. Para lang maligtas ka, para lang may pagtanggol ka, para lang ipakita sa'yo na andyan sila na
laging nakaagapay at laging handang tumulong kapag kailangan mo. So, si Jesus, kagaya ni Jesus, He saves us. Sinave niya tayo kasi mahal niya tayo. Kasi tunay yung kanyang pagmamahal o pakikipagkaibigan sa atin. So, nawa ay hanapin natin yung mga tunay nating kaibigan at hindi yung mga kaibigan na kapag meron ka lang sa kanan dyan, mga plastic na kaibigan. So, para naman po sa ating application, sabi dito, invest in true friendship. So, marami dito yung talagang lalo na kapag mayaman ka, talagang andyan yung mga kaibigan mo na talagang huhututan ka, ibibigay mo lahat ng gusto nila, libre dito, libre doon, bigay dito, bigay doon, pero ang ending, nasayang lang lahat yung investment mo sa kanila. Akala mo tunay sila, pero nung nawala na yung lahat ng bagay na meron ka, asa na sila? Wala, iniwan ka. Kasi nga, iba yung habol sa'yo. Mga plastic silang kaibigan. Andyan lang sila kapag meron ka, pero kapag wala na, huyo ka na. Wala ka ng halaga sa kanila. Pero pag dumating yung time na umangat ka muli at nakita nila, maaaring bumalik sila. Kasi ang gusto nga lang nila is yung meron ka, hindi talaga yung buong ikaw na minamahal ka nila, hindi dahil sa pera, kundi dahil mahal ka din ng tunay sa puso at isipan nila. Pangalawa, seek friendship with people who follow Christ. So, sabi dito, mahahanap natin talaga yung mga tunay na kaibigan doon sa isang samahan na talagang sumusunod sa Panginoon, itinataas yung pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, may takot sa Diyos. A born-again Christian. Even, hindi ko masasabi na lahat talaga ng Christian is gano'n na, pero what I mean is, dun mo lubos na makikita yung mga tunay na kaibigan. Hindi man lahat, pero again, may mga kanya-kanya tayong kahinaan, may kanya-kanya tayong attitude na binabago pa sa sarili natin. At hindi pa natin makikita talaga yung perfectong tao, perfect person dito sa mundo. Kundi kapag andun tayo sa langit. Kasi ang Diyos lang yung perfecto. Hindi tayo kagaya niya na hindi nagkakasala. Pero dahil nga sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, malaya tayo na humingi ng tawad, kausapin ng ating Panginoon through prayer. Then, number 3, sabi dito, let us not withhold the most important message from our friends. So, huwag natin kalimutan, ano ba yung mensahe ng Panginoong Jesus? Ito yung sabi niya na with our friends. Ano ba yung mensahe niya sa atin? Diba, sabi niya, doon sa kanyang mga salita ko, ang buhay, ang katotohanan, wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, wala tayong magagawa. Yung iba hindi tinatanggap na talagang Panginoon ang ating Panginoon Jesus, wala tayong magagawa. Pero at least tayo, alam natin sa sarili natin na si Jesus Christ yung daan para makarating tayo sa Ama. At kung hindi dahil sa Kanya, yung connection natin sa Panginoon is, sabi nga, malamya, mababaw, at marahil hindi tayo makarating sa trono ng ating Panginoon, kundi dahil sa ating Panginoon Jesus. Wala tayo, ang tunay nating kaibigan na si Jesus Christ, yung magsisave sa atin at maglalapit sa atin sa ating Panginoon. Number 4, sabi dito, pray for the salvation of our friends. So, kung doon na tayo mga Kristiyano, dapat ang ginugol natin doon sa mga kaibigan natin is mapalapit sila sa Panginoon. Kasi kung hindi mo gagawin yon, hindi ka matatawag na totoong kaibigan sa kanila. Kasi ang totoong kaibigan, sinasabi, pinapaalam kung ano yung mahalaga, yung mabuting balita na magliligtas sa kanila tungo sa kapahamakan. Even your family, your friends, your relatives, all the people around, or all the people in this world need salvation. So, kung talagang tunay mong kaibigan yan, hindi ka mahiyang i-share yung gospel. Hindi ka mahihiya na i-open sa kanya na eto yung gusto kong mangyari sa'yo para maligtas ka. Even though minsan marereject ka, pero ang mahalaga, nasabi mo kung ano yung katotohanan at kung ano yung kahahantungan ng mga tao na hindi sumusunod sa ating Panginoon. So, pray for the salvation of our friends. Pag-pray natin na dumating yung araw na ma-realize nila na
mahalaga na may Kristo sa buhay. Mahalaga na sumusunod sa layunin ng Panginoon at mahalaga na lagi nating iniisip yung kapakanan ng ibang tao. Let's pray for them. Let's pray for ourselves to level up our faith also and maging kagamit-gamit tayo para sa kararangan ng ating Panginoon. So, yun lang po may share ko ngayon. I hope may natutunan po tayo at salamat sa pakikinig at panonood. Pagpalain ka ng ating Panginoon.